Para makita mo mga camera matalimos. Ano sa pawag-wasan? Nakalangan po natin mga Our first question will come from ABS-CBN, Mr. Jeffrey Hernandez. Hanggang sa tuluyan po na mailipat po sa verificatory kasi ito nga po sa Mayor Adi Maro at maiuwi po siya dito sa Kapitisa. Magandang umaga sa inyo lahat. Sir, pababalo po na cellphone, sir. Kahapon, siguro kahapon, si Chief ay sa trabaho. Siguro alas 5 na umaga, isang na ako eh. Diretso po ako ng Naga. Tapos diretso ko ng Kanso para dito sa mga nakahaan. Hanggang tanghalian, nakatanggap ako ng tawag na binibigyan tayo ng mga alauna na madaling araw dahil nakakit na na-edition ng Congress si Alice Go na kung hindi ito aayusin ang Pilipinas, makapakawala nila si Alice Go. So dahil sa panahon na yun, agad tayo naganap ng aeroplano. Hindi tayo aabot sa mga flight. At may kaibigan ako ng pahiram na aeroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Kasi hahabulin natin ang anak ng siya na sa akin. Hindi ko naisip ko na akong ginastos ang pamahalaan ito. Alas 6 na dito kami, nagdali ang flight namin, nagdali kami ulit. Halos akat kalahating oras ang biyahe namin doon. Yung mga alas 3 na umaga, nandun na kami. And we have to wake up at 6 o'clock in the morning. At pagkatapos doon, ay pinuntahan na po namin ang Indonesian officials. Ito lang ang gusto ko sabihin sa ating mga kababayan. Nagpunta kami roon, si Chief Marbil, ako, at nauna na po ang BI at ang NBI doon. Walang kasiguraduhan noon ito. Walang kasiguraduhan mauuwi namin si Alice Go. Wala. Kung uwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagkakawalan ako ng mga. And yet we took the risk. Nagpunta kami roon at ginawa namin ang dapat namin gawin. Nag-usap namin ang mga authorities. Siguro, halos isang oras sa pag-usap kami. And eto na po ang nangyari. May uwi namin si
Alice Go sa Pilipinas. Itong operasyon na ito ay dahil sa tinatawag nating police to police. Nagkaroon ng memorandum understanding ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Indonesia. Kung maaalala ninyo si Sheila Go at si Cassandra Ong, yun din ay dahil sa police to police na memorandum of understanding na kung saan ang kapulisyahan ng Pilipinas at ang kapulisyahan ng Indonesia ay magtutulong-tulong para hanapin ng mga pugante at iba pang may kinalaman na kuligan sa kanyang masa at magtutulungan. At kung nahuli na si Alice Go, at gusto ko pasalamatan dito si General Macapas at ang ating police attaché na si Madamba at of course ang Indonesian counterpart na naka-assign dito, no? Ang pangalan niya po ay Police Senior Superintendent Retno, ang Indonesian Police Attaché. Siya po nakipag-coordinate sa Indonesia para malakad ito. At para na malaman po ninyo, sa part naman ng Indonesia, gusto ko pasalamatan si Police General Listio Sigit Prabowo, ang Chief ng Indonesian National Police. Tapos yung pong kanilang head ng Criminal Investigation Board, yung CID nila, si Police Commissioner General Wahyu Vida, si Police Inspector General Krishna Murthy, ito po yung kanilang sa Interpol ng Chief of International Relations, no? At itong si Police Commissioner General Matthews Hugo, ang Indonesia Narcotics Agency. At yung pong isang team ng isang Indonesia, ito po yung paglapag ni Alice Go sa Indonesia, hindi na nila binitawan kung saan nagpupunta, sinusundan po. Kunyari, pumunta sa isang lugar, uupa sila isang bahay, susundan nila, paglipat, susundan nila ulit. Sinaga nila po ng halos more than 2 weeks, no? More than 2 weeks na pagbabantay po nito. Ito po si Police Senior Superintendent Odi Ladron, Chief of International Crime Section ng Interpol ng Indonesia. So, lahat po ito ay nagtulungan upang madapit po si Alice Go at yun na nga para maiharap po dito. No? So, nung pumagal na po ang Indonesian authorities, ito po ay siya po ay dineport sa Pilipinas at pinadalila po namin ang aming proseso at ito na po ang nangyari ngayon na iuwi na po namin si Alice. Yes. Sir, DJ Gomez po, GMA Integrated News. Maraming salamat po sa pagbigay ng unang detalye. Marami po tayong viewers na nakasubaybay po ngayon. Pero malaki pong tanong and request po para po sa mga kababayan natin. Maaari po ba natin iharap si Dismiss Macban Mayor Alice Go? Please remove the mask. Opo. Ito po yung inaabangan po natin, no? Wala ba tigay human rights dito or what? Ayoko lang kasi magkaroon tayo ng problema sa human rights. Just, ano ba ito? Will there be any other questions? Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. Our next question will come from APC, Mr. Kim Salinas. Sir, medyo kumakalat yung picture po ninyo with Mayor Alice Go. So, kung saan masaya kayo with GPNP.
Ano po yung masasabi niyo po dito kasi medyo nagpa-viral sa yung social media sir? Well, salamat sa pagtanong mo. No? Alice, narinig ko, sabi, okay. Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. At sinabi niya na meron siya mga death threats. At inassure ko siya ni Chief na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya'y babantayan ng kapulisya. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya, nakaharap siya, siyempre nakatingin ako sa camera ng gano'n. Ang hirap naman nun, hindi ba? So yun po ang nangyari niya. No? Alice, gusto mo bang sagutin? Ba't ka raw gumanyo? Yes, Guru siya rin ang ano tanay. yung ayos bakit para Yung mask po, Hindi ko po nagagawin sa mask po. Kino-confirm ko po agad po yung sinabi po ni Secretary na meron po akong death threat po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. SILG last na lang po, kanino mananatili ngayon si Mayor Alice Guo? Sa Senate po ba o sa PNP Custodial Center natin? Ganito po kasi, no, nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso labang kay Alice Guo ay DILG. At ito naging basihan ng ombudsman na mag-issue ng preventive suspension. Kung maalala niyo. Ngayon, ito ngayon pinag natin sa ombudsman. Ito ngayon ay nakita ng ombudsman at tinanggihan ng DILG at sinampa po ito at kinasuhan na po siya. No? At ito ngayon ay nasa korte ng Kapas Tarlac. At ang Kapas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Guo. Ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya. Sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda na siya nakademanda at na-aresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala. Maski na yung gabi lang, dito muna siya sa PNP. Siguro si Chief ang makakapagsalita na rito. No? At yun naman sa Senado, kung sakali man, kung mag-bail siya, pwede na siya mapunta sa Senado. Ganun po kasi ang Chief, can you very active kung paano ang proseso ng police? Well, what will happen is, kukunin po ng, she will be under the custody ng PNP ng CIDG natin, no? Kasi meron siyang standing warrant of arrest. Then after that, pagka na-serve na-inform yung court sa RTC, then kung napag-bail siya, then we will turn over po natin sa Senate. Kung wala po kung turn up, kung wala po siyang bail, it will be under the custody po ng CIDG ng PNP po. Sir, thank you very much. We will entertain two more last questions, and we are from GMA, Ms. Ninfa Rabel. Good morning, sir. Sir, Ninfa Rabel from DZWD. Pa-explain lang po para sa ating viewers and listeners. Kasi po si Mayor Alice Guo, former mayor, nakita kanina habang sinunod niya sa Indonesia, naka-casual clothes lang siya, masaya siya, nakapag-selfie pa nga. Pero ngayon po, naka-orange t-shirt at detainee bar. Pakipaliwanag lang po. At nakaposes po ba siya yung ba yung tinatakpan niya ng white shirt? Yes, nakaposes po siya. Nakaposes. Dito po kasi yan, yung pagpunta niya rito, binasahan po siya sa aeroplano ng kanyang kaso. No, kasi nung umalis kami, wala pa akong warrant. Ngayon lang araw na po dumating. So, binasahan po siya at binag-shot po siya doon sa loob. Binuha siya ng medical record, etc. Nag-fingerprint, at doon na po binigay yung CIDG.
Sir, thank you very much. Our last question will come from DZRH, Mr. Pagkita mo na Joe yung dalawa. Chicasas. Isa ba sa India? Pareho nakatasimple. Joanna Balyar from GG. Sir, our last question will come from DZRH, Mr. Joe Chicasas. After the DCRH, nasunod namin po DCRH. Sige po, DCRH muna po. Then we'll entertain two more po. Okay, sir, good morning. Kay General Francisco, sir. Secretary Oversight, PNP Chief Budget. Sir, itong pagka-aresto kay Mayor, former Mayor Alice, meron po ba itong kinalaman din, sir, sa may politika po ba ito na involved dito, sir? Ganito na po yan. No? Kaya importante sa amin na mapunta sa Indonesia ang chief. Kamukha na sinabi ko sa inyo kanina, wala kaming kasiguraduhan makukuha namin sa ito. At ang mabigat nun kung babalik kami rito na hindi namin dala si Alice ko, katakot-takot na kritisismo yan. Ngayon, bakit namin ginawa ito? Dahil ito yung proseso ng ating batas na dapat makuha siya ng kapulisyahan. We were given a very tight time limit. Imagine, alam ko na ng umaga. Anong oras kami umalis dito? Inahabol namin yung alakunan na yun. Mabuti na lang, sinabi na kami ron na dahil nakita nga na persistent kami, in-adjust yung time. In-adjust nila hanggang kinahapunan na. Kaya nakagalaw kami na gusto at yung nagkaroon kami ng meeting room. Ngayon, katanungan mo, bakit gano'n? Well, yung ang sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung ikaw nakatakot sa buhay mo, we will provide you all of the security ng kailangan mo, importante lang. Ituro mo ang mga taong malalaki nito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na nito at matapos nito. Dahil yun lang ang bagay na talaga magpapaayos sa kanya. Sabi niya, totoo. May proseso tayo dito. Ibigay niya yung mga pangalan at andito ang pulis para proteksyonan siya ang kanyang buhay. So, yun ang in-assure namin sa kanya. So what was your reply po dun sa pag-encourage niyo sa kanya na magsabi ng totoo? Well, siguro talungin niyo siya. No? Talungin niyo siya. Pero parang nakita mo naman yung sa picture niya kanina, parang she felt relieved. Alice, can you answer that? Oh, wala yung lawyer niya. That's under human rights. Commitment na sasabihin niyo, yun lang sinabi ko, yun ang pinayo ko sa kanya. Huwag siyang matakot, sabihin yung totoo. Yun lang. We will take care of her security. Sir, pwede mong napag-usapan ba sa Indonesian swap? May drug lord? Well, eto na lang, ang basis nitong ating ginawa ay deportation proceeding. Totoo lang, napakabigat ng mission namin, ha? Napakabigat nito. Gano'ng kakomplikado ito. Meron pa yung mga swap-swap na pinag-uusapan nila yan. Hindi biro ito. Pero ako'y nagpapasalamat muli sa Indonesian government. And by the way, it is right now the 75 years of Philippines and Indonesia friendship. Itong taon na ito. Nag-coincide pa, nandun pa kasi Santo Papa nasa Indonesia pa ngayon. So, ang naging basis nito ay talagang ang deportation lang. Yun ang pinag-usapan. Okay? Sir, thank you po. Sir, we have one more question from DWI's Mr. Joe Manifedeco. Natuloy po ba kung sino po? Paano po nakalabas? At kung mayroon pang taong nasa likod? Hindi na po namin, kasi masyadong mabilis ang pangyayari. Yung maraming tao kanina. No? At totoo lang, bukod sa kay Chief, sa PNP, rin po, gusto ko rin pasalamatan. No? Ang masaya lang talaga na nakuha namin. Yun ang pakiramdam kanina na at last mission accomplished. At maibabalik namin sa Pilipinas. Yun ang pakiramdam ng kita rin. Yes, sir. So, pwede po ba kay ex-mayor kung totoo pong nagbangka sila sa palabas ng Pilipinas? Okay, wala
kasi siya assistant sa council at sana maunawaan ng ating mga kababayan. Meron tayong tinatawag ng Miranda rights. Ito yung basta isang tao ay, of course, ay natasakdal. She has the right to remain silent or remain. She has the right to a counsel. May karapatan sa isang abogado. Anything she says will be held against her. Lahat na sasabihin na ito yung lahat sa kanya. Their basic rights po yan. But, sir, naniniwala ko ba kayo? Nalibang ka sila? Well, mahirap mag-judge maraming posibilidad. At for me, hindi malayo yung sinasabi nyo. Maluwang ang ating yung mga problema namin na pinag-usapan namin sa Indonesia kanina. Dahil yung problema nila, kamukha sa atin, maraming isla, bagiging tayo, maraming tubig. No? Kaya kung nga pala, bago ko makalimutan, Alice Go is just one case. Ang nangyari dito, sa ganda ng pag-uusap namin with the Indonesian authorities, mas iipingan natin ang cooperation sa kanila. Dalawang kaso na ito, kay Cassandra O, no, at saka kay Sheila Go, ngayon kay Alice. At pinag-usapan namin na like drugs, smuggling, mga fugitives, magtutulungan na gusto ang Indonesia at ang Philippines. And from time to time, mag-uusap. No? Siyempre, also, give right to that. Pinag-usapan natin with the Indonesians. Yeah, I just want to agree with the Secretary. No? What happened to Nabul is because of yung mutual agreement namin, mutual understanding between the Philippines and the Philippine National Police and the Indonesian National Police. Kaya kami inahabol po namin yung Secretary kasi wala naman siyang kaso. Wala siyang kasong kriminal sa uli concept. Kaya yung hinahabol namin kasi sabi ng Indonesian National Police, wala silang jurisdiction kasi wala naman talagang criminal case. So what happened, hinahabol ko namin and at least kahit na paano makusapan sila to take care of sa ano natin. And kaya nga nagkakaproblema kami kasi since walang kaso at nahihirapan rin yung Indonesian National Police kung paano na i-hold na matagal. At don't have me, I just want to add, no, kaya nag-ismal kanina. In the first place, wala siyang kaso noong that time. During that time, napaalis na kami sa airport at we received yung warrants of arrest coming from the RDC in Tarlac. But the rest is it's more of yung babae confiding that us na kung ano talaga nangyari, kung sino yung mga nagkakot siya ng dead, yung mga problema niya. And it so happened na nakuha na kami ng picture, maybe I don't know kung sino gumawa ng picture, but it's more of na ano talaga. Natutuwa siya talagang iba yung person na makikisip sa tayo natin and he feels comfortable. And I guess ito po yung nangyari sa atin. So, ito po, it's more of sabi natin cooperation. Ang nangyari po dito, I just want to add, no? Ang nangyari kasi dito, it's coming from, kaya nahirapan yung Indonesian National Police because from Indonesia, she went to Malaysia and Singapore. So, paikot-ikot. And they took that, sabi ko nga, it's really a good choice na chance na talaga nakuha nila. Just they took a visa, they opened up one of the houses na doon tatago siya. Kaya yun po yung nangyari sa tama po yung sasabi nila. It's a really a mutual agreement between us. Kaya lang nga sinasabi nga ng Indonesian National Police. You have to go there right away because they have no case. We cannot hold them for quite a while, more than 24 hours. So ito po yung nangyari sa Alice Go. Sir, idadagdag ko lang, no? Lalo na sa mga nakikinig nyo. Napakahirap na maging pugante ka sa ibang bansa. Tandaan niyo. At yun ang pinag-usapan namin sa Indonesia. Bakit? Yung Interpol, yung International Police, ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Singapore, ng Malaysia, masasaling pwersa yan. Kung anong nangyari dito ngayon sa Indonesia at Pilipinas, yan ang mangyayari sa lugar na ito. Talagang magtutulungan. Kung po ang napagkasunduan na. Sir, thank you very much. Thank you very much. We have last one question for the
Secretary, good morning. Lian from Raptor. Sir, do you confirm that the swap was at least on the table? Was it discussed? Will it be discussed further? Well, actually, yung swap na sinasabi ninyo is hindi naman masyadong, hindi napag-usapan eh. No? It was just bypassing na sinasabi lang nila na I think as far as Indonesia is concerned, it was mentioned that yung death penalty for that person, I think his name is As, hindi nila kinukonsider. Pero it was never the basis nitong pagbalik kay Alice. Hindi dahil kay swap. I want to make that very clear. It's not because of that. It's because of the deportation. Okay. One last Sir, Joanna Balyaran from GT Press. Sir, so you're saying kanina na you're going to protect Alice. So you're saying po ngayon na there are bigger people or syndicate behind her and she's not the leader of the crimes that she... Teka muna, do not put words into my mouth. Simple lang ang sinasabi ko. Sinabi ni Alice, natatakot siya sa buhay niya at kaya siya umalis dito sa bansa. Natakot siya, siguro natakot siya. Sabi namin, matakot, sabihin mo lahat at puproteksyonan ka ng pulis ang buhay. Ganun kasimple lang yun. Okay? Ganun lang kasimple. Importante, malaman natin ang totoo na nangyari dito. At importante na rin, sa ganyang sitwasyon, magkaroon siya ng comfort na huwag siya matakot. Protektado siya as far as the PNP is concerned. Sir, is she a Chinese fighter? I'm not sure. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam ko ang nationality nito. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa media. Sa marami daw, marami
nagbangka sila. Pero ayun naman, inulis ko sa sabi ko. Para sumunod sa babalik ay nakalabas na sa Sir, yung sila makita sa amin na nakausap siya, ano po siya? Usap po talaga. Sir, sa isa lang, nakakita sa so, yes, siya pag nag-build itong si puro ano ko May risk kanina na kung na-late kayo. I-release na din yung Sir, nakawas niya siya pero nakalabas na rin ba? Sa private place, habang binabiyahe, siya ex-mayor ako ay mas yan. Mr. President, in all of this, ano pong order ni President, sir? private number agency. Nakama?